Praise the Lord. Magandang umaga mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Welcome everyone. Welcome to worship service. Salamat sa Diyos. Ikatlong linggo ng Setyembre. Tayo po ay papasok na sa Oktubre. So napakabilis ng panahon. Pero biyaya ng Diyos sa bawat linggong singkad na lumilipas, ang Diyos ay laging tapat. Say amen. Ang Diyos ay laging puno ng pag-ibig at biyaya. Say amen. So, kaya narito ka ay upang ibalik sa Diyos ang pasalamat. Ang iyong presensya ay very much appreciated ng Panginoon. Kung paano kami mga magagawa, ay nahanap-hanap namin kayo tuwing linggo, lalo na guro ang Diyos, lalo na, for sure ang Panginoon na naghihintay sa inyong presensya. At dahil dyan, palakpakan mo yung sarili dahil natuwa sa iyo ang Panginoon. Praise God. Welcome to Sunday. Today we'll proceed to our theme of the month, Surprise the World. Okay, si Pastor Boyd ang bahalang mag-review. Diyan magaling si Pastor sa next Sunday. Pero paalala ko lang sa inyo, noong unang linggo, meron po kayo assignment sa ating pong buwan na to. This month, ang assignment niyo po is to reach out 3 people to surprise them about your salvation. 3 tao na maaabot nyo upang sila ay surpresahin ninyong kaligtasan. Meaning, to share the salvation you have. So, it's a covenant between you and God. Sa tutugon, pagpalayan kayo ng Panginoon, pero ito po ang panawagan ng Diyos. Assignment po natin yan. Next Sunday, sana meron na tayong naabot. Not either by face-to-face, by message, PM, or anything, any communication you can to reach out people, to surprise them about the salvation you have. Praise God. So, sa umaga tayo po ay yumuko, tayo po muna yung manalangin. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito. Kami muli mong dinala sa bahay-sambahan upang, Ama, ikay makatagpo, ikay purihit pasalamatan sa iyong kabaitan, katapatan, pag-ibig sa amin. At kami upang magandog ng aming mga papuri, dalhin ang mga ikapu at aming mga kaloob, bunga na iyong katapatan sa iyong mga tinatangkilik, Panginoon. Ama, salamat dahil muli magkakaroon kami ng pagkakataon na makapakinig na iyong mga salita. Nawa mga salitang ito ay magbigay sa amin ng lakas, pag-asa. Maikilos kami upang kami lumago, Panginoon. Ang iyong Ama o Diyos, Ikaw Jesus, maitaas ka, Panginoon, sa umagang ito, na iyong alipin na nasa harapan ay langisan mo ang mga labi upang mga salitang mamumutawi. Ikaw ang maitaas. O Diyos, Panginoon, sa aking pangaral, ang conviction mo, O Diyos, ang masunod, hindi po aking emosyon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God for the wonderful Sunday. Ngayon po ay tayo po magtutuloy sa ating pong paksa about that surprise the world. Ang ating pong title ngayon ay from Luke chapter 11, 37-41, entitled, Surprise the World with Your Stand Against Tradition. Yan, pasok tayo sa tradition. Okay. These words came from the book of Luke chapter 11. Basahin po natin muli ang binasa natin, kapatid. Pagkatapos magsalita, si Jesus ay inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain sa bahay niya. Nagpaunlak si Jesus at dumulog sa hapag. Yan. So, uso na sa Old Testament, sa Bible, yung nag-i-invite ng pastor para mag-lunch. Joke lang. May verse si pastor. Dedok lang. Pero ito nga, kasi nga ito, sa Pariseo to, sa high priest. After ng preaching ni pastor, sabi niya, Lord, punta ka naman sa bahay, mag-lunch tayo. Nagpaulak si Jesus at dumulog sa hapag. Nagulat ang Pariseo na makita niyang si Jesus ay hindi muna nagugas ng kamay. Kaya, 39, sabi sa kanya ng Panginoon, kayong mga Pariseo, hinuhugasan niyo ang labas ng baso at pinggan, ngunit ang loob nito ay punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Makikita niyo ang Panginoon laging matalinagang magsalita. Malalim. Jesus Christ is a great teacher, is a man of wisdom. Every words he spoke in his lips are full of wisdom. Mga hangal, hindi ba't ang lumika ng nasa labas at siya ring lumika ng nasa loob sa verse 40. Sa verse 40, yan yung verse 40. Ba't nawala yung verse 41? Ay, mamaya yan. So, pinakita ka lang yung picture, to have the visual, how to visualize yung kasi Jesus ay inanyayahang kumain sa isang lugar at di siya nagugas ng kamay. Mamaya pag-usapan natin tungkol sa paghugas ng kamay. Sa verse 41, ipamahagi muna ninyo ang mga
sa mga dukha ang laman ng inyong mga baso at pinggan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. As introduction, the issue of this is that the issue that Jesus and His disciples did not wash their hands was not the Pharisees' concern about the spread of germs. This is about ritual purity. We've been there and during the pandemic na naging lifestyle na natin ang paghuhugas ng kamay. Sino po ngayon ang mahilig pang maghugas ng kamay? Na medyo nabuwasan na. Pero dati strict to. Di ba? May mga post tayo dyan. Wash your hands, di ba? Okay, during pandemic talaga very restriction natin yung paghugas ng kamay. Tapos yung mask ngayon, wala nang gano'ng nagmamask. No? Ngayon pag nagmamask ka, something like weird. Pero talagang, kung alam mo sarili mong you are contagious, use mask. So mahalaga pa rin ang maging maingat sa ating kalusugan. At maging aware tayo na tayo baka makahawa, di ba? But this time, we'll talk about the washing of the hands in regards to ritual purity. In terms of the ating scenario, na si Jesus inimbitahan kumain sa isang bahay na isang Pariseo. Dito Pharisees are the leaders of the Sanhedrin, the church, ng grupo ng mga nag-aaral ng kasulatan. So this certain pastor, a Pharisee, invite Jesus Christ in his house. Tapos nga, protocol, syempre maghuhugas ng kamay. Di ba? So para to concern about the spread of germs, naghuhugas tayo ng kamay. So, but the issue is not the germs about the Pharisee, but the issue is about the ritual purity, yung seremonya o yung tradisyon ng paghuhugas ng kamay. The Mosaic law defined certain kinds of uncleanness which required a kind of ritual washing to make oneself again worthy. So dito pinapakita yung sa batas ni Moses, naisalin hanggang sa bagong tipan sa panahon ni Jesus ang batas ng paghuhugas ng kamay with concerns about spiritual cleansing. Required kind of ritual washing to make oneself again worthy para maging karapat-dapat. So, sa panahon ni Jesus, ritual ang paghuhugas ng kamay. It's not on secondary and germs, but first is the spiritual cleansing. So, the Pharisees believed that Moses received other commandments from God communicated privately to the Pharisees down through the generation. Ang talagang nagpapatupad ng batas ng paghuhugas ng kamay ng panahon ni Jesus ay mga Pariseo. Kasi nga, talagang very religious sila. Mosaic law na dapat i-implement ito. So, traditionally and ceremonially, they implied and applied and executed and manifested the ritual washing of the hands. Okay, many people were labeled unclean because of their birthright. Nung panahon ngayon, kaya kailangan maghugas ng kamay. Ang mga Pariseo, itong mga tagapagturo ng kasulatan ng panahon yon, yung mga pastor at mga kaparian ng panahon yon, kinoconsider kang madumi kaya kailangan kang maghugas ng kamay. What are their reason why people are so dirty that they need to clean their hands before eating? Number one, being a Samaritan because of their religion, mga Samaritano. Samaritans being a mix of already spiritually corrupt Israelites and pagan foreigners. Ang mga Samaritano ay crossbreed. Bunga po yan ng mga Hudyo at mga Hintil na nag-asawa at ang naging bunga ay mga Samaritano. And they had their own religion bukod sa relihiyon ng panahon yon ng mga Pariseo. So pero ang religion nila ay kilala sa corrupt religion. So they created a religion for themselves that the Jew, yung mga Hudyo, considered him heresy. Kumbaga, ang religion nila ay hindi naman talaga tamang daan. So, ng panahon yan, ng panahon ni Jesus, meron na mga religious conflicts and religious differences. They established as their center of worship on Temple of Mount Gerizim, claiming it was where Moses had originally intended for the Israel to worship. Ito mga Samaritano, yung Mount Gerizim ang kanilang sentro ng kanilang pagsamba. So, during that time. So, you are considered unclean. You need to wash your hands before you eat if you are Samaritan. Second, being a shepherd. Ikaw ay madumi kung ikaw ay isang pastol because of their poverty. Madumi ka kasi mahirap ka. Yan ang katuruan ng mga Pariseo noong panahon. Because shepherd could not afford to purchase a clean animal or bird for temple sacrifice to atone for their sins. Noong panahon yun, kaya para ikaw ay mapatawad sa mga kasalanan, kailangan bumili ka ng mga handog na tupa na perfect, walang kapintasan. At that time, mahal ang ganong uri ng mga tupang walang kapintasan. Kaya mga mahihirap, minsan corrupted ang nabibili nilang panghandog.
Kaya mas mayaman, mas perfect kanilang nihandog. Itong mga shepherd, they see those people who cannot afford to buy a perfect lamb as their sacrifice for their sins. Di ba? Grabe ng panahon yun. Talagang husgahan. Kaya ng panahon yun, kapag ikaw ay shepherd, ay madumi ka, magliugas ka na yung kamay. Because they could not afford to see a doctor. Pag mahirap, di makapagpa-check up. Di ba? Tayo, di ba? Bago magpa-check up, kailangan kasi daanin muna sa gamot. Di ba? Daanin muna sa paraan bago magpa-check up. Madali naman kasing magsabi, pa-check up ka, wala akong pera, di ba? No, ganun ang mga shepherds. They're so poor that even the Pharisees called them, hindi na kaya magpagamot ng mga yan. Nagpapatawas lang yung mga Okay. And simply because of their humanity, all these people are been in the types of the unclean people that they need to wash their hands before they eat. Grabe ang panahon na yon. So the Pharisees and all the Jews who do not eat unless they give their hands in a ceremonial washing, keeping the traditions of the elders. So itong mga Pharisee at mga Jew, so strict sila doon. Hindi sila kakain hanggang di sila naghuhugas ng kamay. So to keep the tradition of the elders, yung tradition. Through Jesus' experience, increasing conflict and oppositions from the religious leaders, He didn't hate them in return. Bagamat, alam ng Panginoon na sumusunod sa tradition, o nga, religiously, they follow the tradition, pero yung kanilang reason why they follow their tradition is to judge people who are poor and cannot afford, di ba? Yun ang isang pangit na religiously, pero behind the reason, meron silang panghusga. Okay. So, pero si Jesus, hindi niya kinaksukluman ng mga taong to. Jesus accepted their invitation to eat with a certain Pharisee. No, ang Panginoon, bagamat ayaw niya sa iyo, you are a sinner, pero He will not reject people. Tinatanggap niya. So, tinanggap niya yung paanyaya ng Pariseyong ito. So, he go with him in his house. So, ang Panginoon, bagamat di siya nagugas, hindi siya unhygienic. No, bagamat di siya, si Lord, wala namang di naman malinis sa katawan, di man naghugas ko bago kumain. Jesus was not unhygienic. When He had not first washed before dinner, He did not follow the extremely technical, hindi lang niya sinunod, the extremely technical and rigid requirement of ceremonial washing practiced by the pious Jews. So, ito is the surprise. He surprised the Jews. Talagang sinupresa niya ang mga Hudyo, ba't di ka nagugas ng kamay? Now, ang team natin for this Sunday is that through your faith, that the people will be surprised. Ba't mo ginawa to? Because of that surprise, they will ask you, sa ating pong base sa ating teaser, let your life be questionable. Dapat questionable ang buhay mo sa sanlibutan. Hindi yung, wag na nating itanong, kaya Christian niya, kaya ganyan, kasi Christian niya. No, we should be questionable. Bakit kayang tao to, kakaiba ugali? Bakit kayang tao to, hindi ko makita pag linggo, hindi na makasama sa tuwing linggo. You should be questionable because out of their curiosity, they will ask you why. Di ba? Di ba ang Panginoon lagi nakakatanggap ng mga tanong? Tinanong siya ni Nicodemo, Panginoon, paano po ba, di ba? Magkaroon ng buhay na walang kailangan ipanganak ka muli. People are questioning because you are questionable. Amen. You should already know how to answer. Our theme for this month is surprise the word how to answer. Isa sa lesson ng ating prayer meeting, Elder Budel, last Wednesday. So yung question nila, dapat masagot mo yon. Because why they are questioning you? Because they are curious. And they should be surprised with your answer. Ang Panginoon, sinupresa niya ang mga Pariseo, itong mga tagapagtupad ng mga batas ni Moses, na hindi siya naghugas ng kamay. For them to question Him, bakit di ka naghugas ng kamay? The most interesting part of this incident is that Jesus paid no regards to the tradition. Hindi pinahalagahan ng Panginoon ang tradisyon. Whatever its origin, He just ignored it. Hindi niya lang pinansin. Pero alam niyo po ba, when you ignore tradition, people will judge us. Di ba? Yung nakasanayan ng mga tao na dapat lahat yung ginagawa, pag di mo ginawa, kakaiba ka, questioning ka. So, you'll become questionable. Di ba? Kasi hindi ka na yung questionable dahil sumasabay ka sa kanila. Oy, kasama natin yan.
O, kasama natin yan sa kasalanan, kasama natin yung compromiser. Kahit nagsisimba yan, ganyan yan, kaya natin dalhin yan. So you're not questionable. But if you're questionable, different ka. Kakaiba ka sa, that's why people will question you. Okay. Yan. Yan. Then, if these religious leaders were as concerned about cleansing their heart as they were about their hands, they would be more godly men. So, isa kasi ang tradisyon na pinapatupad dito ay yung bang hindi naman maka-Diyos na ano, di ba? Maglinis ka kasi shepherd ka, maglinis ka, Samaritano ka. Although they themselves wash their hands. Sila mga Pariseo at leaders, naghugas din sila ng kamay. We often want to look to a ceremony or a ritual to cleanse us instead of sacrificial work of God on our behalf. So let's talk about tradition. Minsan nagiging dahilan ng mga seremonyang simbahan, akala natin ito yung nagpapalinis sa atin. Best example, we'll be having a water baptism next month. Water baptism is not a ceremony to clean you. It's just a ceremony to obey God. Pagsunod yon. Ang seremonya ng water baptism, hindi siya kaligtasan. Hindi siya nagliligtas. Tandaan nyo. Diba? So, it is a ceremony. It is a tradition done by the church. By the church, water baptism. Pero the water baptism itself is not a way of salvation. It is a way of following the command of Christ to be baptized. Nakuha niyo po yan. Malinaw po tayo dyan. So, dito, may mga seremonya na nagiging daan na, ay nakakabanal to. As we all know, you cannot be saved by always attending church. We cannot be saved because of being a good people, charitable, mapagbigay, walang inaapi. No, being good is not enough. Oh no, it's not a way to be saved, di ba? Kaya nga minsan, ang mga mas makasalanan pa ang naliligtas, makasalanan, nagsisi, naligtas. Isang matuwid, hindi nagsisisi, napahamak. Kasi ang kaligtasan talaga ay sa mga taong lumalapit sa Diyos. So, sacrificial ceremonies are just a part of our working relationship with the Lord. Yung bang seremonya lang naman yan eh. Pero hindi siya talagang tunay na bahagi ng kaligtasan. So, let's talk about Talmud. Talmud is a book during the times of Jesus Christ. It's a writings and debates and issues na sinulat ng mga matatalino ng panahong yon, tukol sa mga tradisyon. So, the Jewish people from the time of Jesus, sinusunod nila yung librong yon. Kasi nga, nakasulat dyan yung mga tradisyon ng tao, lalo na sa pagsamba at sa simbahan. Do you know, the washing of the hands, according to the Mosaic law, is written on Talmud, which was followed by the Pharisees. Kaya si Jesus, technically, biblically, sa tingin nila, ay nagkasala kasi hindi siya nagugas ng kamay. Ganon kababaw ang tradisyon ng panahon yan. Now, let's talk about our topic, the subtopic, how to stand against tradition. Paano po ba tayo lalaban sa tradisyon na tulad ng ginawa ng Panginoon sa ating pagbasa ngayon? Jesus Christ stand against the tradition. Number 1, know if it is not biblical. Paano mo malalaman na lalabanan mo ang tradisyon? Ano po? Dapat malaman mo na hindi siya biblical. Pag wala sa Bible, ano dapat? Stand against. Labanan siya. Malinaw. Ako, ito na naman si Pastor Reggie. Okay. Number, 1 Corinthians chapter 10, verse 22, everything is lawful, but not everything is beneficial. Everything is lawful, but not everything builds others up. Maganda sa Tagalog. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay nakapagpapatibay. Yan. So, hindi lahat daw ng good ay goods. Hindi lahat ng mabuti di ba? Malalim siya pero ang sarap i-analyze nyo. Lahat daw ng mga bagay na matuwid, everything that is right, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. So everything is right, pero a certain right cannot be applied every day. Nakakuha nyo po? May mga puntong ito, tama to, dapat, kumbaga ito yung alam kong tama, ididikta mo sa taong gawin niya, pero hindi naman nararapat. Ewan kung nakukuha nyo po.
May mga bagay na tama, pero hindi natin pwedeng i-insist sa tao na gawin niya to kasi hindi nararapat. No? So, I know you got it. Pero, ibig sabihin, in this time, it's to build sabi ko, everything is lawful, but not everything builds others up. Okay, lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay nakapagpapatibay. To stand against, example, biblical talaga yung ginagawa ng mga Pariseo. Pero Jesus Christ stands against the truth, against the tradition, because Jesus Christ knows behind the reason why they implement those ceremony. Yung seremonyang yan. Diba, ang pangit ng dahilan is to judge people about being poor, being Samaritans. How to stand against tradition? Mark chapter 7, verse 3. Thus, you nullify the word of God by your tradition that you had handed down. And you do many things like this. Naniwawalang kabuluhan ng salita ng Diyos na inyong salit-saling sabi, na inyong itinuro at nagsisigawa kayo na iba pang maraming bagay na kawangis nito. So, though that time, sa Marcos, sa panahon ni Jesus, buhay pa si Marcos, nakasama ni Jesus, sinansala niya ang mga tradisyong nagpapahirap, nagpapabagal sa buhay ng tao. Nullify the word. Niwawalang kabulan niyo ang salita ng Diyos na inyong salit-saling sabi na inyong itinuro. Matthew chapter 15 verse 3, He answered them, And why do you disobey the commandment of God because of your tradition? At siya sumagot, sabi sa kanila, bakit naman niyo sinasangsala, nilalabag ang utos ng inyong Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi o tradisyon? So ang tradisyon, naging hadlang siya sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Yan, malinaw po tayo dyan. Filipino traditions that lagi nababanggit ni Pastor to pero sa mga bagong nakakapakinig and new believers, you should learn that you are now in the walk of truths. You should know what is the tradition that you should avoid and to stand against. Number one is the superstitious beliefs, yung mga kasabihan, di ba? Yung mga pamahiin. So itong mga to, dapat hindi na tayo naniniwala. Okay? Kasi, nasa Bible ba yan? Nasa Bible. Tingnan mo yung mga pamahiin ba nasa Bible? So, most of the pamahiin ay wala naman sa Bible. Di ba? Lalo na sa pag may patay, ang daming pamahiin. Bawal daw iwanan mag-isa ang patay kasi babangon. Bawal iwanan yung lagayan ng pera sa ibabaw ng ataol kasi mawawala. Bawal maglinis. Di ba? Bawal maligo. Kaya pag lamayan, ang babaho ng namatayan, di naliligo. Superstitious beliefs. Maraming paniniwala ang tradisyon na wala sa Biblia. Di ba? Huwag niyong kakausapin ng patay, baka kakasagutin kayo. Ang patay, hindi po ko nakausap. 2 pagkakasala ang gagawin niyo pag nagpunta kayo na sa sementeryo ngayon November 1. Pag nagpunta kayo sa sementeryo, kinausap niyo yung patay, nagkasala kayo sa Panginoon. Pumunta lang kayo to tribute, to pay tribute, to remember. Meron kaming pupunta kami sa Paraison, magkakapatid. Pero I do not talk to my parents. Kamusta na kayo, Nay? Hindi ko sabi, okay naman. Huwag niyo kausapin. Patay, wala na siyang alam. Diba? So pangalawa, huwag niyo silang ipagdadasal. 2 kasalanan kapag kayo nag-observe ng undas. Huwag niyo kakausapin ng patay, huwag niyo silang ipagdadasal. Kasi wala nang pag-asayang maligtas, di ba? So, yun nga, 2 lang po yun. Kaya kapag ngayon November 1, okay lang, Christians, pupunta kayo sa mga sementeryo. Kayo lang nakakalam niya if you're compromising. Pero may talagang stricto, di talaga sila sumasabay, no? Pero it's up to you. It's up also to you to offer up flowers and a candle. Hindi tayo strict dyan, pero meron taong, ba't kayo nagkakandila? Ay para daw ilawan ng kanyang lalakaran. No, you can use flowers, pero it's according to God's conviction in you. How to observe the remembering our deads. Diba? Superstitious beliefs are a part of the devil to confuse and deceive us about the truth. Kaya isang Christian, to stand against the truth, for you to be questionable, don't believe on the superstitious belief and pamahiin. Hindi ka naniniwala. Hindi kami naniniwala doon. So nagugulat sila, ba't di ka naniniwala? Pangalawa, observing feast of the patron saints. Ngayon po, piyesta ng dulong bayan.
Mamaya ang mga hapon, alas 2 siguro after na mga gawain, uuwi ako. For sure, maglalakad ako kasi traffic na po doon. Dadaan ako doon. Wala akong dalang mas. Kasi titingin-tingin ako sa mga tiyangge, mukhang mura ang bilhin. Makadaan na ng simbahan, makapagtirik ng kandila. Sino gusto magpatirik? Observing Feast of the Patron Saint, piyesta, alam natin yan. Yan ba ay bahagi ng ating pananampalataya? Okay, iwan ko na po sa mga bago, hindi pa po Christian, pero being Christian, it's not our part of observing the Feast of the Patron Saint. Kasi yan ay piyesta ng tao na ginawa nilang banal, di ba? So, maraming tanong dyan Pastor, pwede ba ka tayong mamiesta? O, sino gusto sumagot? Sige nga. Wala, hindi kita papagalitan. Pwede kayo mamiesta? Wala, makasagot iba na may miesta. O, ito pa. Pwede ba tayo magpiesta? Depende sa handa. Mga katiwiran nyo, tao. Ang Christian dyan, pwedeng magpiesta. Pwede tayo magpiesta. Dito nga, nagpe-piesta tayo Pag sa Family Day Ang tanong, pwede pa ka bang magpiesta alang-alang sa Patron Saint? Hindi. Kasi, maliban na lang follower ka nun. Inad mo sa Facebook at ginawa mo santo. So, observing Feast of the Patron is not a part of our tradition. Dapat tradition yan ng Pilipino. Dapat ikagulat nila, dapat hindi ka bahagi ng piyesta. May mga Christian, nabandaan ako sa pagpapastor, may mga member kaming Christian, naghahanda pag piyesta. Kasi, Pastor, punta kayo, mag-Bible study tayo. O, ba't natapat po ng piyesta? Para po, Pastor, yung mga panauhin, masyaran natin. Saka kayo nakakita ng piyesta na, teka, mag-Bible study tayo. Ibig sabihin mula umaga hanggang gabi, hanggang kami ni Pastor. Kasi ang bisita sa piyesta, kanya-kanyang oras ng dating. Nagpunta kami, nag-Bible study kami. Kami lang sa sala, kami rin mga taga-church. Yung mga bisitang unbeliever nasa labas. Ano yun? Para lang masabing naging biblical yung piyesta ni kapatid. Di ba? Tapos pinag-uwi pa kami ng menudo, tsaka buko salad. Di ba? We should be a part of this tradition. Kasi kailangan ako alam nila mga kapatid ko, some of them are Catholics. They know, they will not expect me to come during fiesta. Alam nila yun. Ay, imbitahin si Pastor, di ba punta yan. Padala nyo na lang ako. O, ito na, tanong. Hindi ka na may fiesta. Hindi ka nagpe-fiesta. Ang tanong naman ngayon, pwede bang kumain ng pagkain fiesta? Dito tayo magkakatalo-talo. Asap ng Sunday na to Mga usapang Pwede ba kumain ng piyesta? Pinadala ni Pastor, ito po, menudo. Di ba? At tsaka buko sala, di ba? Ganun, sarap, di ba? Leche plan. Pinadala sa bahay kay Pastor. Kakainin ko ba? Hindi. Ha? Mga makasalanan kayo. Hindi, kakainin ko siyempre. Magkakasala ako pag tinapon ko yon, di ba? Ibinigay Hiningi ko ba? Kapatid, piyesta pala sa inyo. Opo, padala mo na lang ako Pero kasalanan yon. Talaga in-intention ko, pero pinadala kay Pastor. Pero nalaman ko galing piyesta. Hindi ko kasalanan nyo, biyaya yun. Di ba? Ipag-pray, Lord, sana yung menudong itong inialay kay Santa Teresita, ay Panginoon, idadivert ko para sa iyo, Panginoon to, di ba? Mga ganon. Divert the tradition. Yan, usapang piyesta. Ngayon, alam nyo, kapag naging bahagi ka ng tradisyong ito, you're not standing against tradition. You belong to the Pharisees, observing the tradition which is not biblical. Tama? Hindi siya biblical. O ano pang tanong? Tungkol sa piyesta, wala na. O, sa mga patay, pag-uusapan natin. Sino pa dito naniniwala sa mga pamain sa patay? Sino dito yung hindi nagpupunta ng patay kapag siya may sugat? Kapag nagpunta ka ng patay, pwede naman. Tapos kuha ka ng bulaklak, ipapahid mo dito. Gagaling doon yun, sabi ng matatanda. Sino dito ang nagpupunta ng patay na nakapula? Tradisyon na pagsusuot ng pula. Di ba? Huwag kang magsusuot ng pula. Ito naman yan. So wag niyo kayo maggulat. Punta ka sa patay, magpula ka. Surprise the world! Di ba?
Diyan papasok ang Bible verse sa sabing, makidalamhati ka sa nakikidalamhati. Alam mo namang bawal sa mga taong nakapuli, pupunta ka, hi! Kamusta ka na? Kamusta ka na? Diba? So, be sensitive. Have wisdom. Pagpupula, tradisyon yan. Diba? Tradisyon yan, wala sa Bible yan. Ang pula nga ay kaligtasan eh. Dugo ni Kristo yan eh. So, pag nagpunta ako bilang pastor, pinag-preach nyo ako, magpupula ako. Pero offending yon sa mga naniniwalang tradisyon na ang pagpupula ay hindi bagay sa patay. So, hindi ako magpupula. Compromise na ako ng pag-compromise. Para compassion, makikidalamhati ako sa kanya. Kasi offensing yun eh, di ba? Example yun ng mga tradisyon na di natin bahagi ng buhay natin, pero nakasalalay ang ating pananampalataya. Okay mga kapatid, huwag yung sabihin na, kasabihan lang yan. Magtatakan tayo, naniniwala ka pala sa ganun, di ba? Ang daming tradisyon na talagang binubulit tayo sa pagkakalayo sa tunay na salita ng Diyos. Pangatlo, penitensya. Alam natin yan. Hindi na dapat saktan ang sarili mo para ikay mapatawad. Faith healing sa mga kapatiran na nagpapatawas pa. No, huwag na kayo magpapatawas. Kaya yan ay bahagi ng gawa ng kaaway. Pero totoo, ang nagpapagaling po ang tawas. Oh? Diba? Pag masama pa ka lang, bigat po ng katawa, kaya punta ka dito. Nakaw, may nakaupo ditong duwende. Yung duwende nakasalali ka, kaya ang bigat ng ano mo, di ka tawasin kita. Tapos tatawasin, kita ko talaga eh. Yung duwende nasa balikat ko, nakagano, no? O, demonyo. Totoo naman. Totoo talaga nagpapagaling mga pero the source of healing is not from God. Hindi galing sa Diyos yun. So maraming tradisyon na tayo inaalipin. Then prayer, sabi ko to, prayer for the dead and talking to the dead. Lima lang po yan na gusto kong matouch na being a Christian who follows the Word of God, those 5 are not in the Bible. We're talking about biblical reference. Yeah? So ano pa mga tanong? Pwede niyo pag-usapan sa inyong faith group? Magandang discussion to. Habaan yung oras niyo. Faith group, please observe this. Ano ba pwede natin pag-usapan? At baka may mga member kayo ng faith groups na follower niyan na sumusunod dyan. Okay? So ipako niya sa krus. Okay, number 2. No, it is God. No, if it is not giving glory to the Lord. Ang tradisyon, kapag di nagbibigay ng kapurihan sa Diyos, hindi siya dapat sundin. Dapat labanan siya. It should glorify the Lord. 1 Corinthians chapter 10, verse 31, so whether you eat or drink, whatever you do, everything for the glory of God. Kaya kung nagsisikain man kayo, nagsisiinom man, o naman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalawalhati ng Panginoon. So number 1, dapat biblical. Pangalawa, dapat nagbibigay luwalhati sa Panginoon. Although wala sa Bible, pero it gives glory for the Lord. No? Ay, wala naman sa Bible yan, pero nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. So consider siya na huwag siyang labanan. Mabilis lang tayo. Number 3, no, if it gives harm to the people. Kapag tayo nakakasama, huwag siyang sundin. No, huwag siyang sundin dahil nakakasama nakaka-harm. Di ba? Ano po ba yung mga kasabihan nakakasama sa atin? Na nagbubulit sa atin para hindi kumilos, para hindi mag-umunlad. Diba? So, if it gives harm to people, do not stand against it. Sabi sa Colossians chapter 2, verse 8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. After the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa magitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. Sa panahon pa ng Panginoon, talagang grabe na ang mga tradisyon na nagpapabulit sa tao. Yet, not all tradition are inherently evil. Hindi lahat ng tradisyon masama. They are good tradition. Meron tinatawag na church tradition, mga tradisyong iglesia. Let's talk about this, Sunday worship service. Tradition po ito. At wala sa Bible. Wala sa Bible na linggo ang pagsamba. Actually, tama pa Sabadista. Sabado po ang pagsamba. Tara, magsabadista na tayo. Actually, as theologian and pastor, I know, tama sila, Sabado ang pagsamba. But why we're celebrating Lord's Day today at Sunday? From church tradition. Wala sa Bible? Pero is it against the will of God? Is it
Nagbibigay ba siya ng kalwalhatian sa Panginoon? Nagbibigay. Kasi kung lalaban tayo sa takbo ng mundo na Sunday ang rest, tapos hindi tayo sasabi doon, lahat tayo magsasabado, maraming absent kasi may pasok na Sabado lahat, di ba? Di ba? So, yung pangalawang punto natin na kung ito nagbibigay natin sa Panginoon, Church Sundays worship service is a tradition which is not evil. Hindi siya masama. Pangalawa, church tradition like communion, washing of the feet, benediction. Church tradition yan. Nagbibigay natin sa Panginoon. Baptism, the Lord's Supper, prayer, scripture reading, and church attendance. Ang pag-attend, tradition yan. Tradisyon, lifestyle ng isang Christian, ang pagdalo sa iglesia. Tama. At minsan din, bagamat ang pagdalo sa iglesia ay tradisyon na tama at nagbibigay natin sa Panginoon, pero nagkakaroon tayo ng tradisyon na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. 2:00 po uwi ko, abangan niya ako sa kanto. Dahil ang mensahe ito ay para sa mga nalilate sa church. I love you. May babasahin lang po ako na. Napagalitan kami ng board Pastor, ang dami late. Sige, ito na. Board, ito na. Bonus ko ha. Mga dahilan bakit laging late ang Kristiyano sa church. Ang pagiging late ay hindi lang issue ng oras, kundi issue ng puso. Kapag laging ginagawa, nagiging tradisyon. Alam mo bakit nasabi natin to? Una, hindi tayo late sa trabaho pero late sa church. Hindi tayo late sa gala o outing pero late sa pakikipagtagpo sa Diyos. Kapag laging late, ipinapakita natin hindi una ang Diyos sa ating buhay. Kapag laging late, nawawala ang paghahanda ng puso para sa pagsamba. Kapag laging late, unti-unting humihina ang spiritual na apoy sa loob natin. Mga karaniwang dahilan at malalim na katotohanan sa likod ng pagiging late. Una, pagod ako. Pero may lakas para sa iba. Pangalawa, mahirap gumising. Disiplina ang kailangan, hindi palusot. Pangatlo, traffic Alam mo ng tuwing linggo traffic, di maghanda ka na maaga. Wala naman akong role sa church. Ang presensya ng Diyos ay hindi sapat na dahilan para dumalo ng maaga. Panglima, wala naman ako namimiss sa preaching. Umaabot ako sa preaching ni Pastor. Pero mamimiss mo ang panalangin, paghahanda ng puso, awit ng pagsamba, kasama na mga kasama sa iglesia at kapatid sa presensya ng Diyos. Alam mo ba ang sino ang pinaka-apektado ng pagiging late sa church? Una-una, ikaw. Kapag palagi kang late, nawawala ang buong karanasan sa pagsamba at di mo maranasan ang buong paghipo ng Diyos sa iyo mula sa pag-awit hanggang sa pakikinig. Pangalawa, ang pinaka-apektado ay ang iglesia. Kulang ang pagkakaisa. May mga hinahanap kaming dapat makasama sa oras ng pag-awit. Sa sabayang pagsamba, nakaka-apekto ito sa atmosphere ng spiritual na paghanda kung mayroong dumating ng late. Hindi natin puli masasabing maapektuhan ng Diyos sapagkat kahit late ka, Diyos pa din siya. Sapagkat kahit wala ang tao, mananatili siyang Diyos. Pero karapat-dapat siya sa best natin. Naghihintay ang Diyos bawat linggo sa iyong pagsamba. Hindi nga ba't naranasan mong maghintay ng naiinip? Ba't mo hinahayaang mainip ang Diyos sa iyo? Salita ng Diyos, pampahipo, pampalubag, mga kapatid, I love you. Kaya't ingatan niyong mabuti kung paano kayo mamumuhay. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng matatalino. Gamitin niyo ng lubusan na bawat pagkakataon sapagkat ang mga araw ay masasama. Palakpakan natin, Panginoon. Woo! Balak buksan to, Pero dati ginawa namin sa church yun, eksaktong 8 o'clock, sarado na. Tapos lahat ng late dadaan dito. Tapos papalakpakan. Ayoko umabot po sa ganun tayo, okay? Okay, mga kapatid, sorry, we're pamilya tayo, So, nagiging aware lang po ang mga manggagawa, ang ating mga tagapangasiwa ng iglesia. Kasi nakaka-grieve na for you, na hindi naabutan ng pag-awit, at nakaka-grieve din na nagugulo na bisang may lalapit. Okay. So, naiintindihan sana ako, okay? So, I love you, patawarin niyo ako kung sumamalob niyo sa akin, ay ipag-pray niyo na lang ako.
Okay, ito na po. It is just my preparation. Kanina umaga, nag-pray ako dyan sa prayer room. Isa ito sa idinagdag ng Lord. Kaya na pumasok sa prayer. Lord, ano pa idadagdag? Ito, pinaalala, Lord. Sorry, Lord. So, it is, biglaan po ito, hindi kasama sa outline. It is the Spirit of the Lord. Salamat, Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa bahagi natin pagsaba sa umagang ito, let's go to our conclusion. Tradition is dangerous because tradition can create hypocrites. Whenever a church is enamored by its tradition, there's a great danger of creating hypocrites within the church. No, kapag talagang pinagpatuloy natin ang tradisyong hindi biblikal, hindi nagbibigay lulad sa Panginoon, ito ay magbabadya ng kaipokrituhan, no? Hypocrisy. Okay, let's go to our paid group's reflection question. What tradition of men do you think can still be practiced by Christians today, yet will not be against the Word of God? Ano ba yung mga alam yung pwede natin pag-isipan na tradition na pwedeng gawin pa rin natin? Huwag tayong masyadong magpaalipin sa, wag natin, huwag masyado namang dogmatic. Ano? May mga tradisyong dapat pang gawin. Hindi tayo pwedeng, di ba? Tradition natin pwedeng mag-enjoy, mag-family day, di ba? So, those tradition na pwede namang magbigay lulahati sa Panginoon. Sabi nga sa inyo, tradition ang pagsimba. Pero kapag ikaw ay hindi nagsimba, that does mean na you stand, na nagkasala po kayo. Ang sabi ko lagi binibilan mga kapatid, kung kayo liliban sa pagsamba, huwag niyong ipagpalit na kayo nagkasala. Okay lang na, Pastor, hindi kayo makakasimba, may family reunion, may out of town kami, may date kami ni Mrs. Dapat pa sa date. Basta may purpose kayo na ang kapalit noon, hindi naman kayo magkakasala. Hindi po yun. Huwag po kayo mag-guilty doon. Pero hindi kayo nagsimba kasi meron kayong napuyat ka, na wasted ka, hindi mo pinaganda. Kaya, kumbaga, pinagpalit mo yung gawain sa hindi naman nagbigay lulati sa Panginoon. Doon po kayo nagkaroon ng pagsansala sa araw ng pagsamba. Malinaw po yun, no? So kami po, hindi kami tumatara ng absent o laging absent. No. We understand. We really understand people who attend. Pero we pray sana ang dahilan ay hindi kasalanan. Tandaan nyo na sana ang pagliban nyo, ang dahilan ay kasalanan. Mahal kayo ng Diyos. Okay, application question. Is there any tradition you are still practicing today that needs to surrender to the Lord? Meron bang tradisyon na gayon pa, ginagawa mo pa? Think of things that you will do to stand against it and let the world be surprised that you are not doing it anymore. Kung ginagawa pa siya ngayon, paano mo siya isuko sa Panginoon? At paano mo siya hindi nagagawin upang magulat ang iba na hindi mo na siya ginagawa ngayon? Surprise the world. Palakpakan po natin. Salamat, Panginoon. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po magpasalamat sa Panginoon. Mga kapatid, mahal po kayo ng Diyos. Kung kayo po ay merong regrets about the message, please talk to me. At kami manggagawa, handa pong magpatuwid ko nito kay mga any comments about us. We are willing to be corrected and we are willing to say sorry kung may nakasakit sa inyo. Still, we'll push through serving the Lord, preaching the truth. Huwag kayong mamihasa na ang pipreach namin ay magpapabigay sa inyo ng joy. Please expect us to say words of mga harsh word na magpapasak para matuwid lang tayo. Alam ba yung aming mga pinipreach, hindi lang kayo bumabalik din sa amin yan eh. No? Kailangan lang natin talaga maging malakas. So expect us, kasi daw, ang tunay na ebanghelyo na iglesia ay ang iglesyang nagpapangaral ng kasalanan. Kapag di natin ipinapangaral ang Biblia na against sa kasalanan, ay nararahuyo tayong hayaan ng mga miyembro ng iglesia na patuloy na magkasala. Okay? So lagi po nating babanggitin. Example to ang mga tradisyon na to. So God loves you. Let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. O Diyos, dakila ka, Panginoon. Ikaw ang Diyos na may akda ng aming buhay, ang may akda ng kasulatan upang matupad sa aming buhay. Lord, may mga tradisyong mahadlang sa aming pananampalataya. Tradisyong nagpapababa ng ang aming spiritual life, na tradisyong nagko-compromise sa katotohanan. Lord, if we live a life in a tradition, you must see to it it's based on your word, O God. You must see to it that it can give you glorification, O God. You must see to it na hindi ito nakakasama sa amin at sa aming kapwa. If we do tradition,
We should see to it, Lord, na ito ay tradisyong nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Jesus, ikaw ang aming itinataas. Dahil sa iyong kamatayan sa krus, kami napalaya. Napalaya sa kasalanan, napalaya sa pamahiin, napalaya sa mga katotohanan ng gawang-gawa ng mga tao, napalaya sa tradisyon. Salamat, Ama, sa kalayaang ito na ibinigay mo sa amin. Kami ay malayang mabubuhay, lalakad sa katwiran, at lalakad sa iyong kabanalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Praise the Lord.